Hello everyone! Welcome po sa COTR Prayer Channel. Ito po si Pastor Conrad Pascual. Muli, samahan niyo po ako na ating pong pag-aralan ang Why God Gave Us Prayer. Isa po sa powerful na mensahe ng Panginoon. Praise the Lord! Ang mensahe po ng Diyos na nilagay ng Diyos sa aking puso sa araw na ito para po sa atin ay why God gave us prayer. Bakit ba'y binigay ng Diyos sa atin ang panalangin? Sabi po sa Bible, every good and perfect gift is from above. So lahat ng mabuti at magandang regalo ay mula sa Panginoon. So isa po sa napakadakilang bagay na binigay sa atin ng Diyos ay ang panalangin. So what is prayer? Mga kapatid, prayer is not for emergency use only. Hindi po ito para lamang magamit natin sa panahon na ikaw ay nasa emergency, na kailangan mo or ikaw ay nasa problema o nasa mabigat kang suliranin. Ang prayer po ay hindi po pang emergency use only lamang. Ito po ay napakahalaga para po sa atin. So ang prayer po ay hindi parang emergency exit na kapag ikaw ay nagkaroon ng trouble, nagkaroon ka ng trials, nagkaroon ka ng matinding pangangailangan o grabing sakit, ay gusto mong maka-exit sa iyong sitwasyon. So prayer is not for emergency exit. Hallelujah. Ang panalangin po, mga kapatid, ay hindi po parang microwave na kapag ikaw ay ang microwave po ay parang maging mainit na mabilis ang pagkain. So marami pong tao ay ginagawa lang parang microwave yung prayer na walang relasyon, walang intimacy, walang passion. So walang conviction, just na makapag-pray lang. So mga kapatid, napakahalaga po 5 bagay na gusto ko pong i-share sa inyo. Why God gave us prayer. So number 1, mga kapatid, God gave us prayer for intimacy. So ibinigay niya po sa atin yung panalangin para po sa magkaroon po tayo ng intimate relationship with God. Malalim na relasyon sa Kanya. So yun po ang number 1 reason, hindi lang po para ibigay yung ating pangangailangan or baguhin ng Panginoon ang ating sitwasyon. Bagamat prayer changes difficult situation, pero ang number 1, pangunahin na reason why God gave us prayer is for our intimacy. So God gave us prayer for intimacy. God wants an intimate personal relationship with us. Psalms 145 verse 17, makikita po natin diyan sa Psalms 145 verse 17 and 18, O Lord, everything you do is kind and thoughtful, and you are near to everyone whose prayers are sincere. Kapag sincere po yung ating panalangin. So mga kapatid, true prayer involves a heart-to-heart relationship. At yun pong degree ng ating intimacy with God, it depends kung paano po tayo nagbibigay ng time and talk. So nadidevelop po, mga kapatid, yung ating intimate relationship with God para sa mag-asawa o sa magkaibigan. So para ma-build yung intimate relationship, kailangan magbigay ka ng time and talk. Oras at pakikipag-usap, kakausapin mo siya. So hanggang sa sinasabi mo yung
laman ng iyong puso, inasabi mo yung gusto mo, inasabi mo yung ayaw mo. So ganoon din po sa ating Panginoon. It takes time and talk to develop our personal, intimate relationship with Him. So napakahalaga po yun mga kapatid na maintindihan po natin. No? So kaya po, ang kasalanan po, yun po yung nagiging dahilan o hinders para ho ma-destroy o masira yung ating intimacy sa Kanya. Kaya po, kung meron man tayong naiisip o nagagawa o mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, kaya nga may pangako ng Bible, if we confess our sin, He is faithful and righteous to forgive us our sin. 1 John chapter 1 verse 9. So true confession involves hating sin and being truly sorry, asking for forgiveness, changing our ways, and restore intimacy. So yun po ang ibig sabihin. Hindi lang basta nag-confess tayo, humingi ng tawad, kundi talikuran natin yung mga bagay na naisip at nagawa natin na hindi nakalugod sa Panginoon at balikan po natin yung ating relasyon sa ating Panginoon. So yun po yung ibig sabihin. Kaya mga kapatid, number 1 po na reason ay to develop our intimate relationship with God. Kaya nga po may prayer. So number 2, God gave us prayer for worship. Para ho sa magkaroon tayo ng pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, worship is a personal, heartfelt response to who God is. Kung sino ba siya, ano ba ang Panginoon. So, praise is the very purpose of our existence. Kaya nga, ang pagpupuri mga kapatid ay disenyo ng Diyos sa tao na tayo po ay nilikha niya para magpuri at sumamba sa Kanya. Actually, lahat ng nilikha at nilalang ng Panginoon ay para magpuri at magpasalamat sa Lord. So, lalo't higit po ang tao. Sabi po ng 1 Peter chapter 2, verse 9, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praise of Him who called you out of darkness into His wonderful light." Tayo po ay pinili ng Panginoon. Ginawa niya po tayong priesthood, royal priesthood, a holy nation. Tayo po ay belonging to God so that we may declare the praises of Him para magpuri at magpasalamat sa Panginoon. So mga kapatid, hindi po tayo nilikha ng Diyos para sa kasalanan. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para sa paggawa ng mali. Hindi po tayo nilikha ng Diyos para sumaway sa Kanya. We were created for God's glory and we were created to worship God, to praise and worship God. Hallelujah. Isaiah 43 verse 7, "Even everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, whom I have formed, whom I have made." So we were created for God's glory. We were made to worship and to praise our living God. So mga kapatid, yan po ang dahilan kung bakit po ibinigay ng Diyos ang panalangin, to praise and worship our Lord. Para po tayo magpuri at magpasalamat sa Kanya. Kaya nga sinasabi po ng Bible na everything that has breath, praise the Lord. So lahat ng may hininga ay purihin ang Panginoon. So mga kapatid, ang purpose po ng prayer ay hindi lang po para sabihin natin yung ating pangailangan sa Kanya. So number 1 is to have an intimate relationship with God. Number 2, to worship God, to praise God. Kaya nga sabi ni David, naalala ko po, sabi niya, "I will bless the Lord at all times, and His praise will be continually in my lips." So tuloy-tuloy yun. At saka ang pagpupuri sa Panginoon, hindi lang dahil may blessing ka, hindi lang dahil ikaw marami kang pera, hindi lang maganda yung sitwasyon mo. Sabi ni David, "I will bless the Lord at all times," sa lahat ng panahon. So, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kalagayan mo, ang purpose ng prayer is to bless the Lord, to worship the Lord at all times. So kahit kung man ay may sakit, may karamdaman, you can worship and bless the Lord.
At kapag ginawa natin yon, may gagawin ang Panginoon sa atin. Kaya nga naalala ko pa ang sabi niya sa Book of Exodus, sabi ng Panginoon, worship the Lord thy God and I will take away sickness from among you. At bibigyan kita ng mahabang buhay, bibigyan kita ng pagkain at inumin. So mga kapatid, pagka tayo nag-worship sa Panginoon, may ginagawa ang Diyos. Kaya nga sinabi ng Bible sa John chapter 4, verse 23 to 24, na, but the time is coming, indeed it's here now, when true worshiper will worship the Father in spirit and truth. So the Father is looking for those who will worship Him that way. So God is looking for a true worshippers, mga kapatid. God is looking for a true worshippers in spirit and in truth. God is not looking for yung pong mga performers lang. God is not looking for a good singer. God is looking for a true worshiper. So yan po ang reason why God gave us prayer for worship. We were made for God's glory. So for God is spirit, so that those who worship Him must worship God in spirit and truth. Kaya nga, yan po ang reason mga kapatid. Number 2, kung bakit ho napakahalaga ang worship. So blessings from God come to those who praise. Alam nyo, kapag tayo nag-worship sa Panginoon, praise and worship, disinfect us of egoism. Yung pong isa sa pang-disinfect ng pride ng tao ay makita niya na ang Diyos ang pinagmula ng lahat ng bagay. Alam niyo po, kung tayo po ay magbabasa sa 1 Chronicles chapter 29, makikita po natin na matapos po na si King Solomon ay nagpagawa ng isang napakaganda, napakarangyang templo na ginamit ang ginto, silver, mga mamahaling bato, mga iba't ibang mamahaling bagay, kahoy. Mga kapatid, sa pagdating po, makikita niyo po nung i-dedicate nila yung templo na yon sa Panginoon, ay hindi po sila nagkaroon ng pagmamalaki sa sarili nila dahil sa kanilang nagawa o accomplishment nila, dahil sa glory at karanyaan ng nagawang templo. Bagamat alam niyo, ang ginawa po nila si Solomon, sabi po rito, kasama po si David, sabi po sa verse 9, the people rejoice at the willing response of their leaders, for they had given freely and wholeheartedly to the Lord. So David the king also rejoiced greatly. Ito po ang ginawa ni King David, mga kapatid. Verse 10, David praised the Lord in the presence of the whole assembly, saying, praise be to God, hallelujah, O Lord, O God, our Father Israel, from everlasting to everlasting. Yours, O Lord, is the greatness. So makita niyo po yung greatness, yung power, yung glory, yung majesty, yung splendor, everything in heaven and on earth, sabi ni David, is yours. Yours, O Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. So mga kapatid, ang worship, praise and worship, disinfects us of egoism. Yung pagiging mayabang o pagmamalaki o yung self natin ang mataas o self-exaltation. Alam niyo po, usong-usong ngayon yung pagdidisinfect dahil nga po sa virus, dinidisinfect ang mga gamit, dinidisinfect mong paggaling ka sa labas, ang iyong kamay, ang iyong sapatos, ang iyong mga damit, ang iyong mga pinamili. So mga kapatid, alam niyo po ang isa sa magaling pag-disinfect sa pride at sa sarili, sa kayabangan, egoism is praise and worship, na makita mo na lahat ng bagay ay mula sa Panginoon. Hallelujah. Sabi ng verse 12, wealth and honor come from you. So, kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay may posisyon, kung ikaw ay may power, remember this word, wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. Nakita niyo po na si David, ang kanyang mga kasamahan, mga leaders,
ay sila po in-exalt nila ang Panginoon. So yan po ang purpose ng prayer, to worship God and to glorify God. And number 3, mga kapatid, makikita po natin why God gave us prayer. Bakit nga ba binigyan sa atin ni Lord na tayo manalangin? God gave us prayer for giving thanks. Para tayo po ay matutong magpuri, mag-worship, at magpasalamat. For giving thanks. Thanksgiving means responding to what God gives. Nagre-response ka sa mga bagay na ibinigay, ginawa ng Diyos sa iyo. Nagpapasalamat ka ngayon, kapatid, dahil ikaw ay malakas. Nagpapasalamat ka dahil may trabaho ka. Nagpapasalamat ka, wala ka sa ospital. Nagpapasalamat ka, ikaw ay walang cancer. Nagpapasalamat ka dahil buo ang iyong pamilya. So lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Pero mga kapatid, sabi rin ng Bible, in everything give thanks, for this is the will of God. So hindi lang yung pinapasalamatan mo yung mabubuti at mga magagandang nangyayari sa iyo, dahil nagpapasalamat ka sa kabila ng mga pangit at mga negatibong nangyari sa iyo, alam mo na God can turn scars into stars. Na alam mo, God can turn your problem into solution. Alam mo na kayang baguhin ng Panginoon, na God can turn your murmuring into praise. God can turn your sickness into healing. So nagpapasalamat ka na kasi po ang prayer, mga kapatid, ay meron kang pananampalataya sa mga bagay na ginawa ng Diyos, yung tinapos ng Panginoon sa cross, na sinabi niya na it is finished, at mga gagawin pa niya sa iyo. So yun po, kaya ho napakahalaga na tayo matutong magpasalamat. Kaya nga mga kapatid, failure to give thanks defrauds God. Parang binaliwala o hindi natin binigyan ng pagpapahalaga yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. So the more na ikaw ay nabibless, ay dapat the more lalo tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Kung naalala niyo mga kapatid, meron po tayong istorya sa Biblia, meron pong pinagaling na 10 ketongin. Hinanap ng Diyos yung siyam dahil hindi po sila natutong bumalik at nagpasalamat sa Panginoon. Kaya po, thanksgiving is the best antidote to pride. Sa Luke chapter 17, verse 17 to 18, Jesus spoke up, there were 10 men who were healed. Ito po yung 10 ketongin na pinagaling ni Lord. Where are the other 9? So ang Diyos hinahanap niya yung siyam. Sabi niya verse 18, why is this foreigner the only one who came back to give thanks to God? Bakit nag-iisa lang ang bumalik at nagpasalamat? So mga kapatid, kaya nga po meron tinatawag na testimony, pagbibigay papuri at pasalamat sa Diyos. So napakarami mong pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon. Sabihin mo, Pastor, nawalan nga ako ng trabaho, ano ipagpapasalamat ko? At least buhay ka pa, malakas ka, wala ka sa ospital. Pastor, wala nga akong pere. At least ikaw meron kang strength at meron kang 2 kamay, buo ang parte ng iyong katawan. So, alam nyo, kung iisipin po natin, marami po tayong mga bagay at kapag tayo ay nagpuri at magpasalamat sa Panginoon, gito mo magugulat ka, merong gagawing himala ang Panginoon sa buhay mo. So, ang problema po kasi ng tao ay palagi na lang yung murmuring. The opposite of thanksgiving is murmuring, yung laging nakareklamo. Kaya nga, sinasabi ng Bible, in everything give thanks, for this is the will of God. This is the will of God. So, anong sabi ng Bible? If we ask anything according to His will, God hears us. So, ano po yung will niya? The will of God, matuto tayong magpasalamat sa lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Kahit ano man ang sitwasyon mo, kapatid, simulan mong purihin ng Diyos dahil may gagawin ng Diyos sa iyo. So, hindi mo pinasasalamatan ng Panginoon dahil sa iyong pangit na sitwasyon, kundi pinasasalamatan mo siya dahil alam mo na Diyos ay buhay, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Ang Diyos ay hindi natutulog. God is sovereign, God is powerful, God is omnipresent, at ang Diyos ay kaya niyang baguhin ang iyong sitwasyon, kapatid. So, kailangan lang simulan mong purihin at pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyong buhay. And number 4, God gave us prayer for enrichment. Siyempre, para po sa katugunan ng ating panalangin. Kaya nga, sabi ng Bible,
You have not because you ask not. Anong sabi ng Bible? Ask, it shall be given unto you. Knock, and the door shall be opened unto you. Seek, and you shall find. So, pag ikaw ay humingi, mayroong answer. Yun po yung reward, yun yung blessing. So, God has ordained that we must ask in order to receive what we need for life and godliness. Yun po ang sinasabi ng Bible. Himingi ka. Kaya nga sabi ng Bible hanggang ngayon, wala kayong hinihingi sa aking pangalan. So ask in my name, sabi ng Bible, so that your joy may be complete, mapuno ka ng kagalakan. So mga kapatid, we can ask in accord with God's will, with confidence, that we will receive what we have asked. 1 John chapter 5, verse 14 to 15, ano man ang hingin natin, ayon sa kalooban ng Diyos ay pagkakaloob niya sa atin. So mga kapatid, why God gave us prayer? Anong dahilan? Prayer for enrichment. Para po sa ating pangangailangan ay makatagpo ng Panginoon yung ating mga pangangailangan. So ang kailangan natin, humingi tayo na mayroong trust at tayo manatili sa Panginoon. Sabi ng John 15 verse 7, if my words abide in you, ask what you will and I will be done unto you. So ibibigay niya, gagawin niya sa atin. If you abide in me and my words abide in you, ask, himingi ka. And sabi ng Panginoon, I will give it to you. Ibibigay niya. Pero ang condition, tayo po ay manatili at ang salita niya ay manatili sa ating mga puso. So mga kapatid, napakahalaga po na tayo po ay matutong humingi. Hindi lang po tayo hihingi, kundi basta humingi ka ng may kalakip na pananampalataya. Dahil isa po sa nire-require, dinidiman ng Lord sa Bible, basahin niyo po, sa lahat ng mga pinagaling ng Panginoon, yung mga tumanggap ng mga miracle, tumanggap ng healing, tumanggap ng deliverance, tumanggap ng blessing, basahin niyo po, makikita niyo po sa Bible, lagi siyang nagdidiman po ng pananampalataya. Madalas niyang sabihin, according to your faith, let it be done unto you. Kaya nga sinasabi ho ng Biblia, whatsoever you ask for, believe, and you shall receive it. So last po mga kapatid, and number 5, why God gave us prayer for partnership. Dahil po sa ating pakikipag-partnership sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, intercession is prayer for others. Kaya nga, hindi sa sarili mo, kundi sa ibang tao. Kaya isa sa meaning ng intercession ay the highest expression of love to others, to man. Na ikaw ay pinapakita mo yung pagmamahal mo sa tao na walang pinipili, walang kondisyon, kahit sino pa man siya. Hallelujah. So, intercession, it releases God's power and grace into their lives sa ibang tao sa tuwing tayo po ay nananalangin. Kaya nga po, intercessors partner with the exalted Christ in doing the work of ministry. Nakikipag-partnership ka sa Panginoon, kaya nga ang Panginoon, sabi sa Biblia, ay nakaupo sa kanan ng Ama, at yun po ang ministry ng Panginoon, nagsimula sa prayer hanggang siya ay nakapako sa krus ay puro panalangin, at hanggang ngayon nakaupo sa kanan ng Ama, nananalangin, nag-i-intercede pa rin siya para sa tao. So mga kapatid, never-ending ministry, intercessory prayer. So mga kapatid, yan po ang pang-limang reason kung bakit ibinigay ng Diyos ang prayer. So kaya nga sa Biblia, 3 klase ng taong hinahanap niya, di po ba? 3 kinds of men. The man whose heart is after God's heart, that's the number 1. Number 2, the man who is worshipers, John 4:22-24. And number 3, the man who will stand in the gap for the land and pray. Yan po ang hinahanap ng Panginoon. So mga kapatid, ang prayer po ay hindi lamang for emergency use only. Na kapag ikaw ay nagigipit, kapag ikaw ay hindi mo na alam ang gagawin mo, ang prayer po ay hindi last resort. Ito po ay number 1 na dapat nating maging prioritize sa buhay natin ang panalangin. Hindi po emergency exit ang prayer.
para ka lang makalusot, makatakas sa iyong problema. So mga kapatid, ang prayer ay ibinigay po sa atin. God gave us prayer number 1 for intimacy. God gave us prayer for worship, and God gave us prayer for giving thanks. And number 4, God gave us prayer for enrichment, and God gave us prayer for partnership. So mga kapatid, tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako na tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At ang ipagpipray po natin sa araw na ito ay prayer directives from the Word. Yung mga panalangin po na hinango ayon sa pangako at salita ng Panginoon. Samahan niyo po ako na manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, I pray for the harvest. Sa oras na ito, in the name of Jesus, maraming kaluluwa, maraming tao pa makakilala sa iyo. Tanggapin kanila, kilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kayo po ang humipo, hallelujah, maging sa church na ito, ang mga simbahan ng iba't ibang sekta, denominasyon, sa buong mundo ay punuin mo, maraming kaluluwang masave, hallelujah. Oh, we will, Lord, kami po humihingi sa iyo ng maraming kaluluwa na maligtas at makilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas, Lord. Hallelujah. Oh, I pray for the national and local leaders of the government. Lahat ng mga pamunuan, national, local leaders of the government dito sa Spain, sa Pilipinas, sa Israel, sa Amerika, sa Europe, sa iba't ibang panig ng mundo, in the name of Jesus. Dinadalayan ko po na patuloy na ang bawat bansa, ang mga president, ang mga nanunungkulan, ay magkaroon ng pagkakilala at paggagalang sa iyo na makilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas. I pray for Israel, pray for Jerusalem, ang kapayapaan at takpan niyo po ng banal na dugo ang bansang iyon. Gayon din ang bansang Pilipinas, ang bansang Espanya. Hallelujah. Marami pong salamat. Thank you, Jesus. Hallelujah. I pray that God will open doors for ministry of the word. Patuloy po kayo na magbukas ng mga bukas na pintuan upang patuloy na maipangaral ang iyong salita, maging sa mga Muslim country, iba't ibang bansa, sa Saudi, na sarado, na kung saan ay pinagbabawal ang salita ng Diyos, sa China, sa India, sa iba't ibang bansa na mga tao ay nakakaranas ng matinding persecution. Dinadalayan ko po na patuloy na magkaroon ng mga open doors, open heart, open hands, open na great revival sa mga bansang ito na ang iyong salita ay patuloy na maipangaral sa iba't ibang panig ng mundo. Hallelujah. I pray for those who have mistreated. Yung mga tao po, Panginoon, na mga minamaltrato, mga namamasukan sa katulong na minamaltrato sila ng kanilang mga employer, minamaltrato ng mga amo nila, sobrang inaalipin. Dinadalayan ko po, Lord, bigyan mo sila ng grace and mercy, bigyan mo sila ng favor, at kayo po ang gumalaw at kumilos sa kanilang mga amo at employer, na kayo po ang humipo sa kanila, magkaroon sila ng takot sa iyo sa kanilang ginagawa, at kayo po, Lord, ang magpatotoo sa buhay nila. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I pray for those hallelujah. Thank you, Jesus. I pray that you love may abound and towards all people. So, dinadalayan ko na ang pag-ibig at pagmamahal ng isa't isa ay mag-abound sa isa't isa. Na maging sa mga Kristiyano, kapwa Kristiyano at hindi Kristiyano, Lord, yung love mo na unconditional love ay maranasan namin sa aming kapwa. Hindi kami nagtatangi, nag-uuri, kundi magkaroon ng unconditional love na mag-abound ang aming mga pag-ibig, pagmamahal sa iyo, pagmamahal sa kapwa, at pagmamahal sa ibang tao. At sa oras na ito, dinadalayan ko rin po, Panginoon, ang mga pastor, ang mga workers, na mga nasa iba't ibang misyon, iba't ibang panig ng mundo na ito, in the name of Jesus.
Hallelujah. Tinatas ko po sila sa iyo. Bigyan mo sila ng divine favor, provision, protection. Ilayo niyo po sa lahat ng mga gawa ng kaaway, ang mga missionary, mga pastor, na patuloy na bigyan mo ng encouragement. At tinatakpan ko, I apply the blood of Jesus sa kanilang buhay. Sa lahat ng mga nangangaral ng iyong salita, ay samahan niyo po at puspusin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Dinadalain ko rin po, Panginoon, ang lahat ng mga may sakit, may karamdaman, yung mga nasa ospital, na kayo po ang humipo sa kanila. Bigyan mo ng pag-asa yung walang pag-asa, yung mga taong sobrang wala na silang alam na gagawin sa buhay nila dahil sila po ay may mga taning ang kanilang buhay, may mga cancer, may mga sinabi ang doktor na hindi na sila gagaling, na imposible. Lord, bigyan niyo po sila ng grace and mercy, bigyan niyo po sila ng miracle na nagmumula sa iyo. Tinataas ko po sa iyo sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Ang mga may sakit sa ospital ay ibangon mo sa kanilang banig ng karamdaman in Jesus' name. Kayo po ang gumawa sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Maraming pong salamat. Pagpalain niyo po ang mga tatay at mga nanay na nasa tahanan sa oras na ito. At ang mga lahat ng kanilang ginagawa, yung mga walang trabaho, bigyan niyo po ng trabaho. Kayo po ang magkalab sa kanila. Yung mga estudyante, Lord, na papasok at pauwi ng kanilang bahay, I ask your divine provision, protection, favor sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Maraming pong salamat at lahat ng mga taong mga nasa kulungan, bilangguan. God, salamat po, kayo po ang patuloy na makilala nila sa kanilang kalalagayan, magpadala ng mga lingkod mo, ng mga pastor, ng mga ngaral ng iyong salita sa mga bilangguan upang ang iyong salita ay hindi mahadlangan kahit sa loob ng kulungan, Panginoon, ay makilala kanila na ikaw ay Diyos na buhay, na nagbabago ng buhay ng tao, na ikaw lamang ang dapat naming lapitan at kilalanin. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, at lahat ng papuri at pasalamat ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming pong salamat sa inyo, mga ka-prayer partner. At kung kayo po ay napagpala, please don't forget to subscribe sa OTR Prayer Channel. At hanggang sa muli po, tayo po ay magsama-sama. Thank you very much. Bye-bye. God bless.